Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 24 ng Dragon Ball Kakome. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video, maraming salamat guys. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. At sa last chapter nga ay tuluyan nang ang natalo ni Pepino itong si Salaga. Dito na nga papasok ang Chapter 24 ng Dragon Ball Kakome na pinamagatang Back to Reality. At sa unang panel nga ay ating makikita dito si Salaga na talagang tinanggap na nito ang pagkatalo niya dito kay Pepino. Salita nga ito at sinabi nito na inaasa na nga daw niya ang lahat dito kay Dula at sa kapatid niya, siya nga daw ay nabigo sa kanyang mission, pero kahit nga daw ganun ay mas malala pa nga din daw ang sasapitin ng mga kasama nitong si Pepino sa kamay nitong si Venerable Air. Kaya pag-isipan nga daw ng mga ito ang ginagawa nila. Sa moment na ito ay biglang ang lumabas sa katawan ni Pepino itong si Kebia. Salita nga dito si Pepino at sinabi nga nito kay Kebia na nagbago na nga daw talaga ito, dagdag pang sabi dito ni Pepino na sila nga daw ni Bulma ay malaya na. At sa moment na nga na ito ay nakalabas na nga sa dimension itong sila Pepino at Bulma. Dito nga ay sobrang saya nitong si Kaba nang makita nga nito sila Bulma. Salita naman dito si Fennel at tinanong nga nito kung ano na nga daw ang nangyari dito kay Salaga. Sagot naman dito ni Bulma na tinapos na nga daw ni Pepino yon. Dahil nga sa mga narinig nila ay sobrang nga silang sumaya. Si Fennel naman dito ay napahanga nga dito kay Pepino. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Bulma, sinabi nga nito na sumama na nga itong si Pepino sa mama nito at siya nga daw ay safe na, sila Kaba na nga daw ang bahala sa kanya. Dito nga ay atin makikita itong sila Kaba na kasalukuyan ngang nakangiti. Sa point na ito ay salita nga dito si Kaba at sinabi nito na kamusta na daw pala ang mga kasama nila. Nagawa kaya ni Kale na mapakalma si Broly. Hindi ko na kasi nararamdaman ang chi nito. Sigaw naman dito si Caulifla at sinabi nito na magmadali na nga daw sila, wag na daw silang magsayang ng oras. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay King Sadala kung saan ay kasalukuyan na nga nitong gamit ang Super Saiyan form nito. Salita nga dito si Dula at sinabi nito na nagbabago din daw pala ang kulay ng buhok nito. Dito nga ay parang nagwawala nga dito ang King at sinabi nito na ang ganitong klase nga daw ng feeling ang pinakaayaw niya sa lahat. Salita naman dito si Dula at sinabi nga nito sa King na kailangan na nga daw nila itong tapusin para nga daw makita nito ang hinahanap nito. Sagot naman dito ng King na hindi nga magagawa ng mga ito na mapabagsak ang kanyang kaharian. At sa moment na ito ay mabilis nang umatake dito si Dula ngunit napatigil na nga lang ito bigla, hindi na nga daw niya nararamdaman ang chi nitong si Salaga, baka nga natalo na ito ng ibang mga warrior. Pero imposible nga daw mangyari yon. Sa moment na ito ay mabilis nang umatake dito si King Sadala dito kay Dula, ngunit nagawa naman dito ni Dula na gamitan ito ng portal technique nito dahilan kaya nga tinamaan ito ng sarili niyang atake. Dito nga ay naisip ni King Sadala na problema nga daw sa kanya ang portal technique nito. Sa moment na ito ay umatake nga ulit si King Sadala ng isang malakas na pag-atake, pero mabilis naman gumamit dito si Dula ng portal technique, pero agad namang itinigil ni King Sadala ang atake niya at umatake nga ito gamit ang kabilang kamay nito dahilan kaya nga tinamaan dito si Dula. Dito nga ay sinabi ni King Sadala na tumama nga daw ang atake niya, habang si Dula naman ay gulat na gulat nga sa mga nangyayari. Sobrang daming pag-atake na nga ang ginagawa dito ni King Sadala na rektang tumama lahat dito kay Dula. Salita nga dito si King Sadala at sinabi nito na nagkamali nga daw itong si Dula ng nakalaban nito, ngayon nga daw ay tatapusin na daw niya itong si Dula. Dito nga ay naghanda na si King Sadala ng sobrang lakas na pag-atake, at rekta na nga niya itong nirelease dito kay Dula. Ngunit nagawa nga dito ni Dula na makaiwas ng bahagya, at salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya naisip na mauunawaan nitong si King Sadala na hindi nga ito ang priority niya, pero makulit nga daw itong tao na ito. After nang masabi ni Dula ang mga kataga na yon ay bigla na nga lang itong nagbago ng anyo na talagang kinagulat dito ni King Sadala. Dito nga ay sinundan pa nga ni King Sadala ang atake niya ng isang malakas na pagsuntok pero nagawa nga itong mapigilan ni Dula. Salita nga ito at sinabi nito na kung tama nga daw ang naiisip niya na natalo nga itong si Salaga ng mga warriors dito, ay wawasakin na nga daw niya ang planeta na ito at dadanak nga daw ang dugo ng mga tao dito. Pero agad nang umatake dito si King Sadala ng isa pang malakas na atake pero nagawa nga itong maiwasan ni Dula at na-refresh na nga ang katawan dito ni Dula. Salita naman dito si King Sadala at sinabi nito na ano nga daw ang nangyari dito, bakit parang lumakas na nga lang ito bigla. Sa moment na ito ay mabilis nang gumamit si Dula ng portal technique at mabilis nga nitong kinapitin ang ulo dito ni King Sadala. At sunod-sunod na pag-atake na nga ang ginawa dito ni Dula na rektang tumama dito kay King Sadala.
Sobrang inis niya si Dula at sinasabi nga nito na wala nga daw sa kanyang level itong si King Sadala, at rekta nga niya ulit itong inatake ng isang malakas na pagtuhod sa sikmura na nagpatalsik dito kay King Sadala. Salita nga dito si King Sadala at sinabi nito na lahat nga daw ng ginawa na atake nito sa kanya ay hindi nga daw nito magagawang mapasuko siya. At wala pang ilang segundo ay umatake na nga dito si King Sadala ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama sa mukha dito ni Dula. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay nabalot na nga lang si King Sadala ng napakadaming parang shadow na kamay dito, at pinapaalala nga ng mga ito kay King Sadala ang mga nagawa nitong kamalian sa nakaraan nito. Na talagang nagpahirap dito kay King Sadala, at dahan-dahan na nga lang itong natakot sa mga nakaraan nito. Salita naman dito si Dula at sinabi nito na totoo daw bang king ito, bakit daw may kahinaan ito. Pero na-sense nga ulit dito ni Dula ang lakas na meron si Broly, kaya nga nagtaka ito, parang nga daw nagagawa nitong makontrol ang lakas nito. Sa kabilang banda nga ay ating makikita na ginagawa nga ni Broly na labanan ang emosyon nito. Habang si Kale nga ay sobrang sama na nga ng lagay sa mga oras na ito, sinisisi nga ni Broly si Kale sa pagkawala ni Chele at dito nga niya binubuhos ang galit niya. Ngunit tuloy pa nga din si Kale sa pagpapakalma dito kay Broly. At sa mga oras na ito ay nawala na nga ng malay si Kale. Habang ang totoong Broly nga dito ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Bigla na nga lang may nagsalita dito na demonyo at sinabi nga nito kay Broly na kailangan nga daw magbayad ng lahat ng mga tao sa paligid niya, sila nga daw ang dahilan ng pagkawala ng minamahal nitong si Chele. Gusto nga dito ng demonyo na ubusin ni Broly ang nasa paligid niya. Pero si Broly nga dito ay nasa tamang pag-iisip na nga, sinabi nga nito na hindi na nga daw siya magpapaapekto sa mga sinasabi nito, marami na nga daw mga tao ang nasasangkot sa mga nangyayari, kahit nga daw ang mga kaibigan niya ay nagagawa na niya masaktan dahil nga daw sa emosyon niya. Pero ang demonyo nga dito ay tuloy lang sa pag-utos kay Broly na ubusin nga nito ang mga kasama nito. Sagot naman dito ni Broly at sinabi nito na madami na nga daw ang naapektuhan na tao dahil sa mga ito, ilan buhay pa daw ba ang kailangan ubusin, lahat nga daw ng mga inaatake nila ay hindi gumaganti sa kanila, bakit daw ganon? Sagot nga dito ng demonyo na hindi nga daw naiintindihan ni Broly ang lahat. Sagot nga ulit dito si Broly at sinabi nito na ito nga daw ang hindi nakakaintindi, dahil nga daw sa negative emotion niya ay naapektuhan na nga daw ang mga kaibigan niya. At si Kale nga daw ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa kanya, nandito nga daw siya para protektahan ang mga minamahal niya, hindi daw ang saktan ang mga ito. Nandito nga daw sila para sa isang layunin pero ngayon nga daw ay ano na daw ang gagawin niya. After ngang masabi ni Broly ang mga kataga na yon ay lumayo na nga ito sa demonyo. Pero itong demonyo nga ay tuloy pa din sa pagkumbinsi sa kanya. Salita nga ulit si Broly at sinabi nito na hindi na nga daw siya magpapatalo sa emosyon na demonyo na ito. Salita nga ulit dito ang demonyo at sinabi nito na yan pala ang plano mo. Hindi na nga daw dito makakaalis si Broly at hindi nga daw nito magagawang matalo ang sarili niya. At hindi naman daw magiging malakas si Broly kung wala siya. Sagot nga dito ni Broly at sinabi nito na pumayag nga daw siyang makipagkasundo dito ay para nga daw matulungan ang mga kaibigan niya. At doon nga lang daw niya gagamitin ang kapangyarihan nito. Sagot naman dito ng demonyo na hindi nga daw magagawa ito ni Broly. Sagot naman dito ni Broly na tumahimik ka. Sa kabilang banda naman ay balak nang tapusin ni Dula itong si King Sadala. At mabilis na nga itong umatake. Pero wala pang ilang segundo ay nagawa nga siyang mapigilan dito ni Broly. Na talagang nagpagulat dito kay Dula. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys. Tulungan niyo ako guys para mas dumami pa tayo.